Ito na ang napakasarap na pork adobong siopaw sa kawali. Hindi nyo na kailangan ng steamer or oven para makapagluto kayo ng paborito nyong siopaw. Maganda din itong pangnegosyo at syempre pang merienda ng buong pamilya. Dahil sa kawali lang, pwede nyo nang lutuin. Samahan nyo akong pangluto nito. Sa recipe ito, gagamit tayo dito ng siopaw flour. Pwede ding all-purpose flour. 3 1/2 cups of siopaw flour or all-purpose flour ang ating gagamitin. Nag-add tayo ng 1/4 teaspoon fine salt, 1/4 cup of white sugar, 2 teaspoon instant dried yeast, 1/4 cup of butter. Nag-add din tayo ng 1 cup plus 1 tablespoon of warm water, 1 piece large egg. Mix na natin ito until well combined and to form a dough. Pagkatapos, i-knead natin ng mga around 10 minutes until soft and elastic. At kapag naging ganito ng texture ng dough natin, i-form na natin ito into ball at lagyan natin ng konting oil. Rest natin ito until double in size for about 50 minutes. Sa recipe ito, gagamit tayo ng leftover na adobo na niluto natin. Ito yung adobo with pineapple. Sa ating non-stick pan, nag-add tayo ng mga around 1/4 cup of pork adobo fat. Extract natin ang oil nito at gisahin ang 3 chunks of garlic. Pagkatapos, nag-add tayo ng 3 teaspoon of white sugar. Wait until the sugar caramelize and i-add na natin ang 1 1/4 cups of shredded pork adobo meat. Gagawa naman tayo ng slurry mixture. This is a mixture of 1 cup of water, 4 teaspoon soy sauce, and 4 teaspoon cornstarch. Paghaluin lang natin ito until well combined. Lutuin lang natin ito until na mag-thicken yung sauce natin. At kapag naging ganito na, hanguin na natin ito. I-set aside at papalamigin natin. After a few minutes, nag-set na yung palaman natin at nag-double in size na din yung ating dough. I-punch lang natin ito sa center para ma-release yung air at masahin natin ng mga ilang minuto para mawala yung acid nito. Pagkatapos, i-shape natin into a log. I-cut natin ang dough into desired sizes. Nasa sa inyo din yun kung gaano kalaking siopaw ang gagawin nyo. Sa akin, mga around 50 to 80 grams ito. Pang negosyo, mas maigi na timbangin nyo. Para pantay-pantay ang laki nito. After nating ma-slice ang dough, nilagay ko sa isang bowl at tinakpan natin ito ng malinis na tela para hindi mag-dry ito. Pagkatapos, ready na natin ang ating palaman. Dust lang tayo ng konting flour at dagan na natin ng rolling pin ang ating dough. Lagyan na natin ito ng palaman. Make sure na katamtamang dami lamang yung hindi aapaw ang ating siopaw. Add din tayo ng boiled egg. At i-seal na natin ito. Pagkatapos ma-seal, ilagay na natin sa ating papel de hapon na kinat natin. Uulitin lang natin ang paglagay ng palaman sa mga dough until na matapos. Pagkatapos, i-rest for about 15 to 20 minutes para tumubo naman ito. And after 20 minutes, ready na para lutuin sa ating kawali. Pipreheat muna natin ito ng mga around 3 to 5 minutes. Pagkatapos, isalang na natin ang ating mga buns ng paisa-isa. Mga 4 na buns lang ang kasya sa ating kawali. Takpan natin ito at lutuin for about 7 minutes over low heat. At dahil induction cooker ang ating ginamit, nasa setting lang ito ng 1 para hindi masunog. And after 7 minutes, baliktarin naman natin ito para maluto naman yung other side nito. Takpan natin at lutuin for another 6 to 7 minutes. Sa puntong ito, ang bango na talaga ng siopaw natin, freshly baked. At ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na pork adobong baked siopaw sa kawali. O diba? Kahit walang oven or steamer man, pwede ka nang makapagluto ng paborito mong siopaw. I-set aside muna natin ito at lutuin pa natin yung natira pa hanggang sa matapos. Again, lutuin natin ito ng mga 7 minutes. Takpan natin. And after 7 minutes, baliktarin natin. At takpan naman ulit at lutuin for about 6 to 7 minutes. Pagkatapos, baliktarin at ready to serve na ito. Napakadali lang talagang magluto ng baked siopaw sa kawali. Excited na tayong tikman ito. Medyo mainit-init pa to. Freshly baked. Kayo ba, ano bang paborito nyong palaman sa siopaw? Dahil para sa akin, pork adobo talaga with boiled egg at masarap. Tara, kainan na! Sa recipe ito, nakaluto pala tayo dito ng mga around 12 to 13 pieces. At ayan, excited na ng aking asawang tikman ito. Siksik talaga sa palaman ang baked siopaw natin. At talagang mabubusog ka sa isang buwan lang dahil hindi tinipid yung palaman natin. Samahan pa yan ng paborito mong inumin.
Perfect talaga ang merienda ng buong pamilya. Ayan lang po, salamat sa iyong panonood at sa walang sawa niyong suporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!